Hello guys, welcome to another episode of our Facts First podcast. I'm your host, Christian Esquera. For today, makakasama natin ang isang naghahamon sa posisyon na hinahawakan ng isang Duterte sa Davao City. Next year, si Congressman Paulo Duterte is running for a second term in the 1st District of Davao City. At siguro marami rin nabigla, no? Dahil minangahas na labanan ng isang Duterte sa kanilang political bailiwick, sa kanilang tinatawag na quote-unquote teritoryo. Okay? So makakausap natin siya ngayon. I'd like to welcome on our Facts First podcast, Ms. Maria Victoria Maglana. Basically, Mags. Maraming salamat for joining us on this podcast. Yung buntag, magandang umaga sa ating lahat. Thank you, Christian, for inviting me to this podcast. No? Uunahan ko na sana kung papayag ka Sige. while itong aking pagtakbo ay piniframe sa isang aspeto as a challenge to the Dutertes, what this is really all about ay gusto lang namin mabigyan ng mas mahusay, better choice ang mga taga First District ng Davao, no? At better representation na mas magiging authentic o tunay na boses sa Kongreso, no? Of course, dahil yun yung ninanais at meron ka namang status quo, kumbaga, no? Meron tayong binabang ng sitwasyon, kaya siguro nakikita siya as a challenge and if it's viewed as a challenge at one level, walang problema. Pero ang mahalaga ay this is really about affording Davaoenos a better chance at better representation. Mamaya, hihimay natin yung plataforma nyo kasi mas maganda. Yan ang makakatulong sa mga taga Davao. No? So, lalo rin sa First District. Ano ba yung ma-offer na isang Mags Maglana kumpara doon sa nai-offer na klase ng politika at pamamahala ng mga Duterte for the past 34-35 years, no? So, una, ilan pala kayong tumatakbo for this same position? So, First District Congressman? Apat. Oo, kasi unang nag-file siyempre si incumbent Representative Paulo Duterte, and then sumunod si isang businessman na si Mr. Jamal Canan, pangatlo ako, and then I learned after I filed, merong pang-apat, si Giovanni Mantawel. Pero would you say na lahat ng mga tumatakbo, aside from you and Paulo Duterte, lahat the two others are very serious in their run? I'd like to think so. Kasi, di ba, nagano sila, no? They went through the effort of filing their candidacy. I think meron na rin mga sumubok mag-reach out para interviewin sila. Ang narinig ko lang na parang merong lumabas na interview ay kay Mr. Canan. Ano? Wala pa akong narinig kay Mantawel. Okay. Pero traditionally, gano'n ba kainit ang labanan dyan sa First District Congressional seat? Well, kanina nagsimula na ako magkwento na kung bibilangin natin hanggang next year, 35 years nang halos pare-pareho yung mga pangalan, no, na naririnig natin sa Davao. At the city level, mas Duterte. No? So you have a generation of mga taga Davao na talagang ang alam ng nila na city officials ay associated with the Dutertes. Pero pagdating sa First District, it's been a bit different, no? In the sense na hindi lang isang apelyido, pero may mga paulit-ulit na apelyido, no? So for example, kung usapin ng labanan, gusto kong isipin na pagdating sa First District ay meron namang kasaysayan ang Davao na nagpapalit-palit, no? But medyo may mga paulit-ulit lang na apelyido. Hindi siya necessarily as strictly held by the Dutertes kumpara dun sa mayoral tsaka vice mayoral seats. Yeah, kasi for example, titingnan natin, Christian, yung I was just looking at the data, yung first na parang since the restoration of liberal democratic institutions beginning 1987, ang mga apelyido na humawak na ng First District Representative ay Duresa, Nograles, nag-Duterte ng isang term, si President, no, nung nag-House of Representatives, pumasok siya sa House of Representatives, tapos sunod Nograles uli, and then nitong huli lang, no, dahil itong 2019 sa Kadanda. Duterte. Oh. Pero basically, same names, no? Mga mga old-timers in Davao politics. So, what makes you believe now na kumbaga ready na yung First District for an outlier siguro, no? Hindi ka outsider, taga dyan ka. Outlier, yung hindi ka kasama dun sa talagang paulit-ulit, paikot-ikot na mga apelidong umuupo dyan. What makes you think na ready na sila for a Maglana? Alam mo, Christian, tinignan namin yung resulta ng 2019 elections. Sa Davao kasi,
yung registered total number of voters ay 985,000, no? Of that number, ang bumoto ay 635,000 lamang. So meaning like a third did not vote nung 2019, no? And 2019 hindi pa ito panahon ng COVID, di ba? So parang medyo napapahum ka doon. And if you drill it down further, tumutok ka sa District 1. Ang District 1 ay merong 389,000 voters. At nung 2019, nung nakakuha ng mandato ang ating incumbent, ang bumoto lamang ay 229,242, meaning 59%. So 41% of the registered na mga botante sa Davao, wala ni boto. No? So kung 41%, yan medyo malaki. So napag-isip namin, bakit kaya nga naman, no? Nga nung wala sila ni botar. And like I said, 2019, hindi pa ito pandemya. Sentro ng syudad ang distrito. Hindi mahirap maghanap ng presinto dito. So bakit hindi sila bumoto? No? At naisip namin, baka isa ito sa mga nagpapakita sa atin na andam na o handa na ang mga taga Davao na better representation or at least other choices, other options. Doon sa 59% na bumoto lang, no? 229,242, ilan doon yung bumoto kay Paulo Duterte? 197,024 or 86% of those who voted. May kalaban ba siya ng 2019? I think I'm not sure. I will have to check. Or baka yung katulad sa ibang mga distrito in other parts of the Philippines, yung wala naman talagang strong contender, no? Talagang mukhang gano'n, no? Mukhang walang strong contender. So mga 80 ilang percent yung kay Paulo Duterte? 86% by my calculation. 86%. Pero kasi kaya ako tinatanong yan, baka naman kasi hindi ganun ka-strong ng challenge sa kanya noong 2019. At marami na nangyari between 2019 and 2022. So you see that as an opening. Pwede din, no? Kasi, gaya nga ng sinabi ko sa'yo, pagdating sa District 1 naman ay I think fairly open ang mga taga Davao sa usapin ng sino maaari mag-represent sa kanila as evidence or as evidenced by yung nakita nating trend since 1987. Kaso yung isang idea naman, yung Dutertes have been in office for close to 35 years. Tapos patapos na yung administration ng father nila, the patriarch of that big political dynasty. Basically, mas lumakas ba yung mga Dutertes under the presidency of the patriarch or ganun pa rin yung nakikita mo opening for at least for the first district? May mga masasabi na mas lumakas, 'di ba? Kasi nga nagmamatter naman talaga yung the national leadership and what that represents in terms of political power ay natatranslate yan, no, sa more perhaps more resources, no, more influence for the local. But at the same time, huwag natin kakalimutan, no, in terms of the national-local relationships, lahat naman ng politika ay lokal. No? Sa usapin na pagdating talaga sa botohan, ang mga tao naman ay pipili ng ayon sa kanilang paniniwala o sa kanilang inaasahan na meron sang inaasahan sa election. So gusto ko isipin na kahit na ang incumbent ay supported ng national leadership in the sense na kapilya doon niya, no? At siya mismo ay may position ngayon sa House, hindi naman ibig sabihin noon na sarado ang mga taga Davao sa pagbabago, no? Na mas mabuti at sabihin na natin mas makakapakinabang sa kanila. Okay. In the first place, magaling na congressman ba si Paulo Duterte? May nagawa ba siya? I think tiningnan namin yung performance ng ating incumbents kasi naman 'di ba part ng ating pag-aaral. I think he had as of the time na chinek, no, this is August 12, 2021, meron siyang 72 house measures, no. May a good number of that ay mga resolutions, maraming mga kino-author niya, pero ang parang pinaka-sole author siya, and I could be wrong, yung pinaka-sole author siya ay isang proposed legislation na nagbibigay ng free legal assistance doon sa mga opisyales or enlisted personnel ng AFP or PNP na naghaharap ng kaso for the performance of their official duty. Oo, pero in support of the policy of the father yan eh. Tsaka siguro for context, kasi baka sabihin ng mga nanonood, this is not intended to, let's say, criticize Paulo Duterte as a congressman. Pero common to. So,
Ako for instance, I've covered yung House at saka yung Senate. Madaling mag-file ng resolution, madaling mag-file ng bill, madaling sumampa sa bills authored by fellow congressmen or senators. So marami dyan, sangkatutak pag tinignan niyo yung, yung portal ng House at saka ng Senate. Pero importante dyan, ano ba doon yung talagang advocacy na sinusulong nila at ano doon yung mga bills na sila yung principal authors. Yun yung pinapaliwanag natin for context lang. Oo. Salamat for clarifying that, Christian. So yung binanggit ko lang, yun yata yung natatangi na bill, no? Bill, hindi resolution, kundi bill na si incumbent Paulo Duterte mismo ang nag-author. Pero in terms of programs and projects, ano yung mga nadala ni Congressman Paulo Duterte sa distrito? Usually tinatanong yan sa election, di ba? I'd rather not assess that kasi ano naman ang dapat magkwento niyan ay si incumbent, no? Pero ang gusto kong sabihin lang ay maraming mga usapin na ng mga taga Davao na parang hindi nabibigyan ng pansin, no? And I'll just be very forthright here. Yung isang problema talaga namin dito sa first district, but also nararamdaman rin sa ibang distrito ay yung baha, no? And that's not parang ngayon lang, no? Kung titingnan mo, merong citywide surveys kasi na ginagawa yung Ateneo de Davao for some time now. At yung parating binabanggit ng mga taga First District na sakuna na nararanasan nila ay baha. No? At paulit-ulit yan. So, kailangan talagang sapat ba yung pansin na binibigyan ng pamahalaan para dyan? No? Ang alam ko, merong ongoing na project, DPWH yata, tsaka city ang implementors at suportado ng JICA, no? Merong, ang unang bahagi ay isang master plan. Pangalawa, meron silang mga ginagawa ng mga feasibility studies. Kailangang aralin both yung master plan tsaka yung mga feasibility studies. Hindi kami nagkulang sa Davao in terms of mga infrastructure projects. Christian, ang dami-dami na mga pag-aayos ng culvert. At one point, ang biruhan nga, yung mga major na streets ng poblasyon ng Central District ay natubuan na ng kangkong, no? sa sobrang tagal na ng mga construction activities. So hindi kulang sa ganun. Pero paulit-ulit yung baha. So bakit? No? Bakit? Ano bakit kaya ang bakit kailangan? Oo. At yun yung kailangan maintindihan, no? At bilang someone running as a district representative, naintindihan ko na pag-usapin ng baha, hindi yan ang baha o anumang sakuna ay hindi sumasanto ng politico-administrative jurisdiction, no? Kasi lahat tayo ay kabit-kabit, we all live downstream, kumbaga, no? So kailangan tingnan ano bang nangyayari upstream, no, sa ibang mga lugar, bawa Bukidnon na part ng headwaters ng Davao, no? Anong nangyayari diyan? At ano din yung nangyayari dito? Kaya hindi na bibigyan ng mas matinong solusyon itong aming problema sa baha, no? At syempre, yung larger context mo pa na may climate crisis tayo, no? So, kailangan din kilalanin. Ito, this stage, ipakilala natin ikaw dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Kasi, isipin nila, Mags Maglana, kilala ka within your circles, no? Pero, for the ordinary observer, isipin, sino ba itong nagcha-challenge sa isang Duterte na merong brand in terms of politics, no? So, sino ba si Mags Maglana and why should people vote for you? Yung mga taga First District. Yeah, so, si Mags, ako, 53 years old na ko, so medyo hamtong na anay kasi natiyan experience, no? I've spent about nearly 30 years of my life working for development and peace sa lain-lain nga antas, no? Daghan akong giagian nga mga types sa trabaho, no? After trabaho in the sense na commitment. And I always go back to my years as a young activist in Davao kasi yun yung aking first nasalang sa usapin ng pag-uphold ng rights and welfare ng iba't ibang sektor. So hindi lang mga estudyante at kabataan, kundi pati yung urban poor ng Davao, no? Mga farmers ng Davao, the women and children of Davao, at saka at that time nung bata pa ako medyo umuusbong na yung tinatawag na QIA community sa Davao, no? And then after that, Christian, nag-segue ako sa non-government work kasi nakita ko na it's one way na maglingkod sa mga tao. So I think from the 1993 to 2000, ang tutok ko ay
rural development, agrarian reform, and sustainable development. No? So, mas usaping ng mga farmers, unya appeal na sad ang mga indigenous peoples. Nung mga 2000s up, nag-shift ako ng focus kasi nakita ko yung kahalagahan ng papel ng local governments, no? At saka regional agencies. Kaya a big part of my life is really working with local governments and regional structures, no? Kagaya nung ARM at dating ARM, ngayon ay BARM, no? Oo. At tuloy-tuloy na yan. Although medyo nag-shift na rin ako, no, na working on peace and conflict transformation. So tinitingnan ko rin yung background mo, napakalawak, no? Peace and development work, tapos community organizing din, di ba? So looking at your credentials, your background, your experience, and then comparing it to, let's say, Paulo Duterte's, siguro one can objectively conclude na this other candidate is much more experienced and perhaps more qualified to be the next representative of the people of the first district. Kaso, how do you make yourself palatable to the voters? Yung para bang, how do you convince them na kahit na siguro lamang ka sa credentials, experience, and mas competent, pero how do you make them vote for you? Kalaban mo rito isang political brand. Oo. Alam mo, hindi naman ito, sa totoo lang yung kultura ng politika ng Pilipinas, hindi lang ng Davao, ng buong Pilipinas, ay meron talaga tayong na parang divide sa ating political culture, no? At minsan kung paano tayo bumoboto ay nag-iiba-iba. Ang aking hope ay ang mga taga Davao ay bukas sa pagbabago, no? And you know that pagbabago has been the platform of many candidates for a long time. Kasi kung titingnan mo objectively yung city, grabe yung paano siya nag-evolve, no? Late, by the way, if you're a buff, history buff, ang Davao as a big province pa noon, isa sa mga huling napasok ng mga Espanyol. Yeah. Nung Spanish period, no? So mga 1848 na yata kami na napasok, no? So medyo late na kasi soon after that, di ba, dumating na rin yung mga Amerikano. So tapos then later Davao became associated with the Japanese, no, yung abaca industry and all that. So yung aaralin mo yung kwento ng Davao, marami sa amin dito ay mga taga rito kasi talagang indigenous sila dito. So ito yung mga katutubo, no? Saka yung mga Muslim, no? Davao used to be part of the huge Cotabato province, no? Kaya marami mga Muslims dito. Tapos later, marami ng mga migrants, no? At mas naging dominant yung migrants. Now, paano umunlad ang Davao? Umunlad ang Davao kasi because of where it is, its location, and of the people who constitute it, no? Kung titingnan mo yung mga meron akong kinompile na sino ba ang mga namuno sa Davao from the time, no, na siya, no, na create siya even before nagkaroon siya ng charter at ngayon, at makikita mo iba't ibang mga apelyido, no? Kasi sabihin maraming nagtaya, no, ng mga pamilya at mga leaders para ipaunlarin ito. Gusto kong isipin na alam ng mga taga Davao, lalo na ng mga taga District 1, na ang pagbabago at pag-unlad ng Davao ay nasa kanilang mga kamay. Hindi nakatali sa isang pamilya lamang o sa ilang mga apelyido lamang, no? And we've seen that. We've seen how Davao was set up and how it has grown and how it was able to overcome many challenges, no? So, huwag sana natin kalimutan yan. At kapag alam natin na nasa ating mga kamay ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng Davao, part of the application of that power ay may karapatan kayong pumili ng mga sa tingin niyo ay mas makakatulong sa inyo to secure your interest, no? At the same time, makapaniguro na tuloy-tuloy din yung ambag ng Davao sa buong bansa. Kasi hindi naman tayo nahihiwalay sa buong Pilipinas, no? So, yun yung aking pananaw, Christian. Oo. Yung paano mo naman, how do you intend to defeat Paulo Duterte? Meron silang matinding resources, nandoon yung name recall, well-entrenched sila sa Davao politics.
Actually, buong Pilipinas na because of the father. So paano mo siya balak No. talunin? Sometimes it's a matter of perspective. My objective is not to defeat Paulo Duterte. My objective is to win as a first district representative. That framing is important. This is hindi ko interest na parang siraan o hulaan si Representative Duterte. That's not how I will conduct this campaign. Ang aking magiging kampanya ay I will converse with, makipag-usap ako sa mga taga-unang distrito, no? Balikan natin yung mga bagay na importante sa atin. Ano ba yung valuable, ano mahalaga sa atin, no? Sa bagay ang mahinungdanon para sa ato. At hanapin natin doon yung mga bagay na alam natin nangangailangan ng matinong representasyon, no? At yun, no? At doon tayo tumutok. So mas doon ang aking focus ay my objective is to win. And okay. Secondary na lang yung may talunin, no? That's the natural consequence of winning. But that's not Kaya ko siya natanong kasi technically siya incumbent. Siya yung kailangan mong talunin. Yeah. Although nandun yung resources ng incumbent, no? Pero ikaw, for example, kumusta yung resources mo naman? Kaya ba makipagsabayan? Technically, campaigns entail money, di ba? Of course. Tama ka, Christian. Kung usapin ito ng financial resources, wow. Hindi ko alam kung meron bang taga Davao na pwedeng tumapat doon sa kanilang resources, no, or political resources in that sense, no. Kasi nga they've been here since 1987 and that builds over time, no. But what do I have? Ang biruan namin ay, alam mo, naalala niyo yung 3Gs campaign nung nagpalit ng, di ba? Milestone naman ng buong Pilipinas yung napatalsik natin si Marcos, gusto nilang bumalik ngayon, at na-re-establish yung mga liberal democratic institutions. Nung panahon na yun, naalala ko, kasi tumulong din ako sa election campaigns nung panahon na yun, usong-uso yung campaign against the 3Gs, no? Guns, and gold. Goods and gold, no? At kailangan mong tapatan yon, no? At that time ang mga pinagtapat ay grassroots, no? Goals, no? At I guess guts, no? Or determination, no? At tinutuloy ko pa rin yun ngayon, no? Yung naniniwala ako na I might not have the machinery like humpong ng taong lungsod or humpong ng pagbabago, pero may mga, I'd like to think I can connect with the civil society groups in Davao, no? Tapos, at from there, pwede nang mag-connect sa mga barangay, no? So, may grassroots, no? Mayroong ganyan, no? The notion of the grassroots. Yun yung network mo, basically. Yes. Yun yung pantapat mo sa political network nila. Yeah. At hindi lang naman yun. Kasi lalo na ngayon, nagbago din naman yung ating terrain. Kasi for a long time, di ba, nung mga early campaigns, talagang face-to-face. Ngayon may papel na ang digital platform, no? And I think the digital platform is another opportunity. Pero double-edged sword nga kasi pwede ding maging maging source ng confusion and attacks. But I think the digital platform is promising in terms of reaching out to and connecting with different voters, lalo na yung mga kabataan. Ang biroan namin, wala akong TikTok account. hindi ako sasayaw, no? Hindi rin ako kakanta. Pero ang pinapangako, kung maminaw ko sa inyo, I will listen to you and we will talk, no? And I will do it in a respectful manner. Hindi ako naniniwala sa shaming ng mga iba para pahiyain sila at ang kanilang mga choices, no? Karapatan naman nilang sumuporta ng kanang kandidato nila. Pero baka pwede kaming mag-usap at and in that conversation baka mas may puwang para makita kung bakit panahon na para maghanap tayo ng mas mga mahusay na kinatawan para sa ating ang ganda ng perspective mo dun. Ang ganda ng perspective mo sa isang election campaign, no? Kaso unfortunately hindi lahat ng mga tumatakbo ganyan ang perspective, no? So kunwari ikaw maliwanag sa iyo hindi importante yung shaming, yung paninira or to talk negatively about your opponent. Pero in many cases talagang nagkakabakbakan, no? Pero traditionally kumusta ba ang election campaign diyan sa first district? Ano ba siya? Nagiging madugo, pwedeng literally or figuratively, or not necessarily?
hotly contested nung panahon nung Duterte versus Nograles. Grabe, mainit 'yon. Oo, no, nung the old man Prospero Nograles and nung time na 'yon na involved in campaign si President Duterte. Talagang bakbakan. Vitriol, no? Oo, bakbakan. Pero ibang henerasyon itong kausap natin, no? Siguro may mga iba na susubok sila ng mga ganong taktika, pero alam nyo, kapag nanira ka kasi ng isang tao, it speaks more about you than the person na sinisira mo. No? Yung mga taktika mo na pagsira ng kapwa, mas mag-mirror sa'yo, mas ikaw ang tatamaan. So, kaya umaasa ako doon na yung mga botante ng First District ay maalam naman. At when I say maalam, hindi natin pinag-uusapan dito educational profile, ano? At kundi lang, yung pagiging may wisyo, no? May diskarte sa buhay. At yan yung pinapadiwalaan ko. Mas mulat. Oo, alam mo, Christian, now that you mentioned mulat, alam mo ba na ang Davao ay known for its opposition to the Marcos dictatorship. Yeah. Known in the sense na ang daming first na dito sa amin, no? Of course, ang na-highlight palagi EDSA, no? Pero alam niyo nangyari lang yung EDSA dahil people all over the country conversion really EDSA. No? Again, yes, and we built the foundations for it. At isa sa mga gusto ko ikwento sa Davao, alam niyo ba na the first na statement na nilabas ng against the Marcos dictatorship ay galing sa Davao mula kay dating Archbishop Antonio Mabutas, no? Naglabas siya ng strongly worded na statement on Title I, The Reign of Terror in the Countryside, because he was reacting to the killings of church workers in Catalunan Grande. And which also happens to be where parang residence yata ito niya nung na-incumbent na that general area. So yan isa yan. Tapos noon din naman ang Davao noon sa mga kahit na panahon ng dictatorship, no, and we know the repressive atmosphere. We had our first mobilization here in 1978, no. At yung 1978 na yon, just a mere 6 years, no? Nung inimpose yung martial law noong 1972, ay mga ordinaryong tao na nakipag-ugnayan with other sectors. Ito yung reaction nila against I don't know if you're a Joey Ayala fan, yeah. Pero may song si Joey Ayala na Bangkerohan. And he was referring to this big fire in Bangkerohan where may nagtapon ng granada at may namatay, no? Si Karen Guantero. And there was such an outpouring of outrage, no, dahil dun sa nangyaring yon, no? Isang social worker na namatay dahil nagserbisyo sa mga tao ng public market, na nagkaroon ng big march, no? About 2,000 people that culminated, I think, in Ateneo Davao, no? So this is 1978, and soon after that, nagwelga yung all-female yata na workers, no, union, Philippine Chewing Tobacco, I think, also the same year. So yan, no, meron kaming ganyang tradisyon, oo. Kaya sana hindi makalimutan ng mga taga Davao yan, lalo na ang current leadership ay i-adapt pala siya si Mayor Duterte na nag-signify na nung weekend, natatakbo siya na Vice President under yung grupo nila GMA ay i-adapt, no? Yeah, oo, nanumpa na nga pala siya sa lakas. Ay aampunin pala siya ni Marcos Jr. na tumatakbo nga ang presidente. Sana hindi makalimutan mga Davao yan. How they explain that? Matindi yung yung contribution ng Davao sa restoration ng democracy ng 86. Pero yung pamilyang namuno after that at hanggang ngayon very pronounced yung perspective na si President Duterte, parang anti-EDSA narrative yung naging niya, di ba? Posturing. Parang how do you explain that? Tapos yun nga, maganda yung sinabi mo, Sara Duterte running with Bongbong Marcos, the son of the late dictator. And next year, 2022, 50 years, 50th anniversary of the declaration of martial law. Of martial law, that's right. Minsan yung motivasyon ng ating mga political leaders ay mahirap talaga ipaliwanag, no, in the sense that if you're asking for coherence. Lalo na dahil
alam naman natin na itong generation na ito ng Duterte, nakabalik ito sa political power dahil nga nag-EDSA, di ba? Alam naman ng lahat yan na when I say alam na hindi naman na itatago na the matriarch of the Duterte, si Nanay Suling Duterte, ay aktibo nun sa Yellow Friday movement, no? Dito sa Davao. Tapos pangalawa, alam din ng lahat na na-appoint, no, itong ating si Presidente bilang OIC Vice Mayor ng Davao precisely because nagkaroon ng change, ng political change as aftermath nung kay Marcos. So kumbaga itong recent, more current generation ay hindi nila kayang mahiwalay ang sarili nila sa kasaysayan ng pagpatalsik ng mga diktador, no? Kasi doon makikita mo naman yung connection. Pero paano nila na ipapaliwanag sa sarili nila yung kanilang connection sa yung generation ng mga Marcoses ngayon ay siguro sila na lang magpaliwanag yan. Pero ang alam din ng lahat, very vocal si President Duterte nung nagpasalamat siya kay Amy bilang donor niya noong 2016, no, na campaign. At nagbibiroan nga na nagpasalamat publicly si Presidente Duterte, pero parang hindi natin nakita yung pangalan ni Governor, now Senator Amy Marcos doon sa list ng donors ng SOSE. So parang the question was, kanino kaya dinaan yung donasyon? Tapos ito nga, I was about to say that itong mas, siguro the younger Duterte seem not to have, wala silang nakikitang problem doon sa associating with that, with the dictators, the family of the post dictator. I mean, yeah. Kumusta pala yung pulso ng mga tao dyan? Kasi importante rin malaman kasi ikaw yung nakababa dyan sa first district specifically, no? Kumusta yung pulso at yung sentimento ng mga taga Davao dyan because of the chaos over the weekend, diba, ng Sabado? Yung si President Duterte, biglang sabi niya magpa-file siya for Vice President. Ang presidente niya si Bongo, Sara Duterte, everyone was expecting her to run for President. Biglang nag-Vice President. And then makakasama niya si Bongbong Marcos. And then tatay at anak maglalaban for Vice President. Anong sentimento diyan sa baba ng mga taga Davao na nadidinig mo? Di ba sila naguguluhan din? Naguluhan. Ang una, sometimes it's so expedient, madaling ipakita ang Davao as a homogeneous, as a homogeneous community, no, na parang isa lang ang set of reactions. But no, actually, diverse ang Davao, no? Hindi lang siya na manifest in a way na you can say, ganito talaga, no? And so in terms of reaction, halimbawa, meron akong nakitang thread na nagsabi, parang tapos na yung November 11, tapos na rin yung 11/11 sale, pero parang na-11 yata tayo. Parang may mga gano'n, no? Na-11. At may mga nagdagdag na, hindi naman kayo na-11, pero na kayo? Na Arroyo at na Marcos kayo. Kasi nga, parang maraming maraming nagulat doon na pumayag na na siguro hindi lang yung nag-align with the Marcos forces, kundi pumayag pang mag-vice, nag-slide down, no? Parang if you go by the surveys that have been quoted publicly, parang hindi yata madaling mapaliwanag why pumayag si Mayor na mag-slide down, kasi marami talaga ang nag-anticipate na she will run for president. So that was one source of confusion, and I think some frustration for many. Kaya nga sabi na 11 na Arroyo na Marcos, no? Tapos yun din, nagulat din, nalito din dun sa parang nangiobra naman ni Presidente at ni Senator Go, no, na parang kung anong implikasyon nun? Magtatapatan ba? Will it be Duterte? Or no? And we still have the rest of the day. At 10:35 pa lang naman, and November 15, the day's the deadline for the substitution. So baka may mga mangyayari pa ngayon. But I think
kailangang kilalanin na hindi nakakatulong itong ganitong klaseng musical chairs, if you will. O tawag namin, trip to Jerusalem. Kasi trip to nowhere siya. Nalilito yung mga tao, tapos na-erode yung ating confidence sa political system. Yung diba, parang ano lang yan, nilalagay ko ang sarili ko sa pananaw ng mga mamamayan. Kapag may tumakbo, sana simple lang, tatakbo ka ba o hindi? No? At bakit ka tumatakbo? No? Anong maaasahan ng mamamayan sa'yo? Kung mag-i-entail pa siya ng parang magic, no? May magpapalit bigla at the last minute, anong epekto nun sa mga tao? At palagi kong binabalik, ano din ang kailangan huwag natin kalimutan? Kaninong interest ang nananaig dito, ang mini-maintain dito? So, yan. Sige. Puntahan naman natin yung pagtakbo mo sa first district again, no? So kanina basically nabanggit mo na rin yung what to expect from you, no? So tutukan pa natin ano yung what else can the people of the first district expect kung ikaw yung ihalal nila, iloklok bilang kongresista. Yung isa sa mga pangunahin na I have five Gs. Ang isang pangunahin na concern ay yung genuine na pag-recover ng ekonomiya at ng lipunan post actually hindi lang nga daw post-pandemic, peri-COVID setup, no? If this virus will always be with us, how do we recover? And when we say recover, paano ba natin matulungan hindi lang yung mga malalaking negosyo, kundi yung mga maliliit na negosyo na talaga namang naramdaman nila yung epekto ng pagbagsak na ekonomiya. Kasama na dyan yung mga workers. No? So that's one set of agenda that we really want to pay attention to. Sa Davao, maraming businesses na nang-close. No? Marami din namang nag-open at nag-flourish if you go by yung mga formally, no? Mag-a-assign lang ako na parang nakakalungkot naman na yung dalawang formally executives ay sa Davao Airport pa nahuli. Doon nila balak tumakas. Kagabi. No? Doon pa yung take-off point. Anyways, so yun. Pero totoo yan, napakagarapal yan. Yung pagitan ng bilyong piso sa kalagitnaan ng pandemya. Yeah. Ang paid up capital ay 625,000. Tapos makikita mo yung mga drivers walang makain. Diba? Marami na walang trabaho. Oo. Kaya nga kaya naisip ko lang, kung negosyante ka sa Davao, tapos naghirap ka rin, naramdaman mo yung epekto, no? Ibig sabihin, it might not be the way naghirap ka kagaya na naghirap yung mga driver o mga manggagawa o yung mga sales crew na nawalan nila ng trabaho. Yung mga endo. Pero marami sa yung mga na-endo, no? So marami din mga negosyante dito na apektado. Lalo na yung mga hindi nakapasok sa circle ng Chinese boys na tinatawag, no? So frustrating 'yon. And I'd like to connect with that community na ang hangarin ay kapag even lang or level ang playing field ay makakadiskarda sila bilang entrepreneurs, no? At makatulong para sa pag-recover ng ekonomiya at the same time yung sarili din naman nilang economic or financial agenda bilang legitimate business, no? So yung recovery from the pandemic, genuine recovery, isa yan. Yung pangalawa ay pa rin, no? Good governance pa rin. Sa among kasabuan, no? Maligdong na panggamhanan, no? Medyo nakakalungkot nga na yung mga more high-profile corruption cases in the recent years ang na-associate mga taga Davao, no? Parang gusto ko isipin, teka, nung nagpasok tayo ng president, the first ever president from Mindanao, it wasn't because dahil gusto natin tayo naman, no? Our opportunity to be at the trough, no? Hindi ganun yung perspective, di ba? The perspective really was for Mindanaoan leadership to show the distinction, no, of what it's like to be truly inclusive at magpakita ng pamamaraan ng pamumuno na demokratiko kasi transparent, accountable, responsive at participatory. So gusto kong ibalik 'yon, no, na kaya nating maging champions of good governance because we've been like that for a long time, no? At hindi tayo papayag na yung mga high level cases ang ma-associate for the political leadership that comes from Davao, no?
So yung pangalawa. Pangatlo, mahalaga sa amin yung tingnan nga yung good quality of life. Kanina, Christian, nung nagsimula tayo, una kong binanggit ang baha, no? Pero hindi lang baha, no? Maraming mga dapat tingnan din sa usapin ng quality of life dito sa Davao, no? I know that local government is one of the parang better performing LGUs, no? Pero ngayon may mandanas na, di ba? Mandanas ruling. Or mas EO 138 sabi nung BBM, mas dapat nating bigyang tutok yung polisiya na nagpapatupad, no, ng Mandanas Garcia Supreme Court ruling. So maraming mga resources na mawawala sa national pero nasa local na, no? Oo. So paano natin mapapaniguro na magagamit 'yon ng maayos? So the resources are welcome kasi it strengthens fiscal decentralization, but at the same time, paano mo mapapaniguro yung responsibility sa pangangailangan ng mga tao at accountable ng mga tao at may partisipasyon ng mga tao sa pagpapatupad ng mga serbisyong ito. Isang aspeto din ng good governance ay yung usapin ng federalismo. Kasi palagay ko, kailangan natin ng earnest conversation on federalism. And it did not help na parang ang current leadership campaigned for federalism, pero the delivery ay parang hindi so in relation to federalism ay dismal. Magandang separate conversation, pero matagal kong tinutukan yung issue ng federalism na yun. So you are in favor of federalism? Yes, but not the federalism that's been pitched, no, na parang associated na parang no, it plays to a specific audience. And I'm for federalism because I'm a Mindanaon. At nakita ko yung how yung local central relations saka yung representation can really impact on the growth of the place, no? And the lives of the people. Yes. At the end of the day, usaping nagbago ba yung kalagayan ng mga tao, bumuti ba yung kanang sitwasyon nito. And I'd like to think federalism can play a role in that. So isusulong mo yan kung sakaling manalo ka sa Kongreso? Oo. You would file Christian, ganito muna. Kasi nga, di ba, marami ng pag-aaral na ginawa sa federalism. Marami ng studies eh. In fact, di ba, may ginawang committee to look at amendments on the Constitution. Okay, at meron sila mga provisions. Oo. Meron, I think that one. The Bayanihan Federal Constitution. So marami ng mga ganyan. Pero tingin ko, hindi yan na subject sa pag-uusap na tagos sa community, na naiintindihan ng mga tao. Kasi sabi nung I'm a Paul Hutchcraft disciple. Si Paul Hutchcraft. Ang sinasabi ni Paul Hutchcraft, 3 bagay. Bago tayo hanap ng solusyon sa politika, una, malinaw muna sa atin kung ano yung problema. No? At yun yung minsan hindi ko na naririnig sa analysis ng mga maraming nag-pitch for it. Ano ba talaga yung coherent set of problems that will be addressed by federalism? Ang tanong nila dyan, if federalism is the answer, what is the question? Or what are the questions? No? Or what are the problems being solved? No? At yung second, yung punto na kailangan tingnan natin yung ating existing institutions. Kasi ang public administrative system ng Pilipinas, dalawa, di ba? Yung the political system, pero yung nandun din yung the civilian bureaucracy, no? And where are things with those two institutions now, no? So kailangan din natin tingnan ko ano yung mga kahinaan, ano yung mga pwede na kalakasan na pwede pa natin i-maximize. And then I think if I understand Hutchcraft correctly, yung third, yung maging maingat tayo sa unintended consequences. Kasi, di ba, ang pagpasok sa federalismo ay hindi teka-teka. No? Tawag naman dyan, hindi yan teka-teka na tipong we'll attempt it and then pag pumalpak atas tayo. Hindi pwedeng ganon. So, kailangan talaga aralin. No? And that's why in relation pa rin sa good governance, hindi lang federalismo ang dapat isulong. Una, kailangan isulong yung other electoral reform. Kailangan isulong yung anti-dynasty law. Nasa konstitusyon na ipatupad na, no? Matagal ng utang natin yan. So, ipatupad na yan, gawa ng batas. Tapos yung mas mahusay pa na mga measures sa usapin ng corruption. Kasi without these measures, kung susulong ka sa federalismo nang hindi mo i-reform yung ibang aspeto ng ating politika,
parang baka kumuha lang tayo ng patong ipupukpok natin sa ating ulo. Sige, gawin natin So, konkreto kailangan medyo comprehensive. Gawin natin konkreto kasi yung pinaka-basic na trabaho ng isang kongresista, basically, legislation, no? Lawmaking. Mhm. So tama ba, based na sa mga nilatag mong issue, ipupursue mo yung Freedom of Information Law? Yes. Yes, the Freedom of Information Law is going to be a priority. No? Anti-political dynasty law? Yes. Okay. Pero mag-i-introduce ka rin ng genuine push for federalism. Mhm. So Political Party Reform Act, kasama yan? Kasama yun. The other party political switching. reforms that need to happen. Lalo na yung substitution at the last minute. Ngayon ang tanong ko, kasi ito patapos na naman tayo, no? Magsalam natin gaano kadumi yung politika lalo sa Kongreso, sa lower house, no? So, may mga nauna sa'yo nagsulong yan. Pero alam natin na kinahinatnan. For example, Freedom of Information Law. Laging patayan, specifically sa House of Representatives. If I remember it correctly, ang House Speaker noong time na yon was si Nograles na ba? Or si Joe De Venecia? Si Gloria Macapagal-Oro yung presidente. Final step, kasi aprobado na sa Senate, pero sa House hindi pa. I think approval and second reading. Hindi sinama sa kalendaryo. So, I mean, ang daming pwedeng mangyari. No? So, I mean, reasonably, what do you think of the chances? Kung sakali manalo ka at isusulong mo yung marami kang tatamaan dyan, di ba? So, more than 70% of the House galing sa mga political dynasties. So, well, I wanted to say thank you, Christian, for giving me the chance to point out ang isang mambabatas will not work on her own or his own, di ba? Yeah, kaya kailangan din na manawagan tayo ng ating mga mamamayan ay bumoto din ng matino para sa ibang posisyon. Kasi kaalaman kahusay ang isang tao lang yan. At the end of the day, meron kang sistema na hinaharap. So, kailangan maniguro tayo na pumili tayo ng mga tao na mahusay at different levels. No? So, pagdating sa election, maraming pagkakataon na pumili ng mahusay. No? Mula presidente, vice president, senator, party list, congress, saka yung local slate. No? So, sana isipin niyo na hindi lang isang tao, kailangan that full machinery can work together. And then, kasi kung ganun yung pag-iisip natin na yes, it's important that we elect the right person, but persons also. So, baka mas may chance of the reforms to flourish. Kasi ayaw naman nating maging Don Quixote, no, na mag-isa tayong makikipag-fencing sa windmill, no. That's not the plan. The plan is to really champion the realistic and long overdue reforms ng ating lipunan. And we need people at different levels to do that, including mga mamamayan who will do their share by being involved in this election. Ang ganda ng mensahe mo na yan, Mags. No? Ang ganda ng perspective. No? Mas tadta rin natin yung bureaucracia, yung Kongreso. In particular, na mas maraming matitinong mga opisyal. No? Mas paramihin sila para talaga makita yung reformang hinahanap. No? Pala, sino pala ang susuportahan ng presidente? Ako, ang sagot ko dyan ay, antayin natin matapos yung November 15. Pero wala ka pa napipisil? Wala ka pang napipili? Meron akong susuportahan dahil inaral ko din yan, no? Kaya lang nais ko din makita yung latag ngayong araw na to. At tingin ko, walang mababago sa aking pananaw, no? Yung aking... Baka pwede na natin sabihin kasi ang pinag-aawayan na lang naman yan, yung Duterte at mga Marcos. Meron kasing launch bukas. So, doon na lang daw. Okay. Kasi aabangan natin yan. Okay. Sige. Sige, Mags Maglana, maraming salamat for joining us on this podcast. It was a pleasure at eye-opener in terms of perspective. Hopefully also for our viewers and our listeners. Maraming salamat for joining us. Thank you, Christian. Dagang salamat sa tanan nga naminaw. Padayon lang ta, no? Change is possible. Change is possible. Thank you. And that's it for our episode on this Facts First podcast. I'm your host, Christian Esguerra. You can watch this on my YouTube channel. The podcast version is also available on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. Maraming salamat po.